Nagbabala ang Department of Health sa mga kaskasero sa kalsada. Hindi raw sakop ang mga ito sa zero balance billing kapag napatunayang naging kamote sila sa daan kaya na aksidente. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Ivan Tarinque. Nag-viral online ang rider na ito habang gumagawa ng isang TikTok challenge sa motor. No hands pa at ang motor na ginamit walang plaka. Kaya nga ang sabi ng ilan, certified kamote rider. Pero ayon sa Department of Health, kung maaksidente ang tulad ng rider na ito, hindi siya saklaw ng zero balance billing ng gobyerno. Ayon pa sa DOH, bukod sa hindi automatic na may sasama sa palibreng ospital, dapat malugod pa sa batas sa mga kamote rider at driver. You are admitted because you were not wearing a helmet, you were not wearing a seatbelt, you were drinking, you are not now disqualified from the zero balancing. Ayon sa DOH, may higit 5,000 traffic injuries ang naitala nitong July. Nasa higit 3,300 ang kaso na kinasangkutan ng mga motorsiklo at kulang-kulang 3,200 sa kanila ay walang suot na helmet. Nasa 40 naman ang naitalang nasawi dahil sa mga aksidenteng ito. Uminom ka and drive ka, you end up in my emergency department, you end up in my therapy. If you're lucky, the problem is 13,000 a year are not lucky. They end up dialing in. Sangayon naman ng ilang mga rider na aming nakausap, ani nila, hindi naman kahirapan ang pagsusuot ng helmet at pagsunod sa mga batas trapiko. Dapat lang siguro kasi sila naman ang mali. Alam nilang bawal yung ganon, ginagawa pa nila. Sabi nga naman nakakatanda, don't drink and drive. At syempre, lagi magsuot ng helmet pag bumabiyahe. Safety is always the best policy. Mobile Journal Event rin po hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ng zero balance billing kasama si Mobile Journal Ivan Tarinque. Ivan, maliban dun sa mga nabanggit ng DOH, no, yung mga criteria kung bakit hindi ka magiging qualified dito sa zero balance billing, paano ba ito i-assess? Sino mag-a-assess nito para hindi siya bigyan ng zero balance billing? Tama ka dyan, Pops J. No? Oo. Doon sa nabanggit ni Secretary Ted Herbosa, no? Talagang main qualifications sa kanila talaga is yung naging pasaway sa kalsada, no, Pops J? Whether rider ka o nagmamaneho ka ng four Reckless wheels, no? riding at driving. Tama ka dyan, Pops J, no? Oo. Whether kahit alin doon, mapatunayan, kunyari, lasing ka, nagmaneho ka, or nagmaneho ka ng motor nang hindi naka-helmet. Walang proper gear. Tama ka dyan, Pops J. Yun talaga yung main na nabanggit niya. At sino mag-a-assess nito? Yung mga gagamot, yung mga titingin dito sa na-aksidente. Tama ka, Pops J. Basically kasi, syempre, every accident naman kakaroon ng investigations yan, no? And of course, pag napatunayan doon sa investigations na, itong taong to na-aksidente dahil lasing, walang suot na proper gear, no? Doon nila ibabase, Pops J, kung papasok ba itong mga motoristang ito doon sa disqualification ng zero balance billing, Pops J. Ivan, bakit naging ganito ang polisiya ng DOH? Pops J, ayon sa DOH, no, kailangan daw kasi talaga may panagutan yung mga pasaway na nagmamaneho sa daan, no? Hindi sila deserving yung zero balance yan. Yung ba sinasabi? Ayun, Pops J, basically ang sinabi nila is inilaan daw ang zero balancing policy na ito, no, para doon sa mga kapatid nating talagang minalas lang talaga, no, na aksidente lang talaga, at syempre hindi sinama dito yung hindi deserving daw kasi yung mga na-aksidente dahil sarili nilang kagagawan, no? Kasi para maiwasan nga yung mga reckless driving, yung pag-iinom, drunken drivers, no? So malaki talaga yun sa factors na kanilang tinignan kung bakit talagang hiniwalay nila ito ngayon, Pops J. Itong zero balance billing, ang mga qualified dito, yung mga indigents, tama ba? Yung mga walang kakayahang magbayad, no? Kasi kung mamahalin yung kotse mo o motorsiklo mo, hindi ka talaga qualified. Tama hindi ba? ka, basically, Pops J, kasi itong zero balance billing, no, open to sa lahat, no? Pero syempre kailangan ang nasa qualifications kasi niya is dapat nasa certain or nasa public, nasa DOH hospital naka-admit itong mga pasyente, no? So yun yung isa doon sa kanilang sinasabi, no? Isa doon sa qualifications nila, no? Kailangan kasama diyan, Pops J, yung mula admission, yung gamot, laboratory, operation, actually Sagot ng gobyerno. Sagot ng gobyerno, basta is yung nasa basic accommodation at nasa DOH hospital, Pops J, yung mga pasahero, Pops J.
Okay, maraming salamat Mobile Journal Ivan Tarinque.